isang kilalang manunulat at isang kolumnista. Ladies and gentlemen, please welcome Ronald Carballo. Ladies and gentlemen, Ronald Carballo, my good friend! The Korean Beauty, Ronald Carballo. Direct Kwentuhan with Ronald Carballo. Hello everyone! Ronald Carballo here again. Direct Kwentuhan with Ronald Carballo na naman tayo ngayon. As usual, kasama ko ang aking YBR production team at ang aking very special guest for today. Kami po, of course, ay nasa tahanan pa rin ng Direct Kwentuhan with Ronald Carballo dito sa Laccent Hotel sa Quezon City. At narito kami sa Laccent Suite. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, very special ang aking guest. Isang mahusay at award-winning comedy drama actor, isang tunay na mabuting tao, at isang tunay na kaibigan. Mr. Roderick Paulate. Diba, Dick? How are you? I'm glad to see you again. Tagal, Oo, tagal. Thank you. Nakarating ka, no? Oo naman. Kahit di tayo nagkikita, alam ko na may mga nangyayari sa'yo. Of course, ang last film mo, yung with the Diamond Star. Yes, in His Diba, na Mother's nag-best Eyes. actor ka pa yata. Yes, hindi ba? Sinuwerte. So, anong latest sa'yo bukod doon? Sa ngayon? Well, ang hindi natin nabanggit yung show namin ni katatapos din. Nauna lang natapos yung show namin ni Aga Mulak. Yung The First Family. Okay. Yun. At kasama ko si Sherlyn, yung anak niya, si Tasha, si Andres, si Tita Ces Quesada, kasama ko rin doon. Ngayon, wala pa. Sa ngayon, wala pa. Pero, marami nang binabasa at pinag-aaralan Oo script. nga. Alam ko na yan, ganyan ka na noon pa eh. Talagang inaaral mo, pag ayaw mo talaga Oo, eh. kasi, di ba, kailangan gusto eh. Oo. Pero, siguro ikaw nga, nakalimutan mo na yung sinulat mo para sa akin. Eh. Ay, meron, syempre. Yung Bulaklak sa MMK, Oh, award-winning kita mo. piece Di ba? yun. Si Joey Diba? Reyes, Oo, Direk Joey naman correct. nag-direct Isa yun sa pinakamaganda ng Oo, MMK. yung mga hindi ko nakalimutan yun. Kaya nga, oo. Ngayon nga, sa itong mga nangyayari sa atin, puro teleserye na, may pelikula, pero aminin natin, di ba? Alam naman ng public, alam din natin sa showbiz na hindi na kumikita ang mga pelikula. Anong stand mo doon? Well, actually, nung mas noon, di ba? Buti nga ngayon, medyo nakakaisip na sila ng paraan kung paano kikita yung mga pelikula. Baka daw bumalik ang sigla at kumita ang mga pelikula kung ibabalik yung old style ng sinihan na yung walang screening time. Yung pag pumasok ka ng umaga, pwedeng gabi ka nalalabas. Pabor sa akin yun, ha? Nagpo-full house. Basta makakatulong sa industriya. Exactly. Oh. Iba pa rin yung nagpapatawa ka, nagpapasaya ka sa hirap ng buhay, ang daming problema. Tapos, hindi naman lahat gusto pa rin, merong mga sadista na malungkot na, gusto pang umiyak. May mga ganun. Kaya nga ikaw hindi ka nawawala. Kasi versatile ka, acting mo, comedy, drama, di ba? Yung kaibigan lang kita. Hindi, ano ka ba? Alam naman ng tao yun. Kumbaga, nagpapadala pa rin sila ng script sa akin. At malaking, yun lang padalahan ako ng script at i-consider ko, malaking pasasalamat. Very grateful na ako. Kasi ikaw, naiintindihan mo yan. Isa ka rin naman sa magaling na writer at director. Na pag binigyan mo isang artista, ibig sabihin naniniwala ka doon sa artista. Sa kanya bagay yung script na yun. Speaking of mga directors, isa na rin ako doon. So, ano masasabi mo na 10-5 na ang mga director? Lahat na lang gusto mag-direct, kahit sino na lang. Cellphone na lang ginagamit, nagdidirect na ng anich. Tumatawa lang. Parang hirap naman ang tanong mo. Bakit? Honest lang yung tanong, syempre. Ikaw naman, kilala kita. Pero, bago ako umupo dito, kilala kita. Hindi pwedeng hindi magsabi ng totoo. Correct. But, sa akin, kung meron namang katuturan, ibubuga, di ba? Yan. Kung meron naman silang kahit papanong background o naniniwala silang
may talent naman. Bakit hindi? Ikaw, alam ko, nangarap ka rin maging direktor. Ano nangyari doon? Hindi, actually, hindi naman sa nangarap. Oo. Na-offer. Oo. Kasi nagkaroon ng trend dati doon sa station na magdidirect ang gusto artista. nilang artista. Di ba? Alam mo na yun, yes, di ba? So, tinignan ko at dinala ko doon kung paano. Kaibigan naman natin lahat sila. Kaya nung inoobserbahan ko na, parang feeling ko, hindi ako pwede doon sa lugar na yon. Inisip ko, naging tapat ako sa sarili ko. Naging tapat ako sa sarili ko na kaya mo ba ito? Hindi ka ba maiinis? Hindi ka ba magagalit? Hindi ka ang hirap yung kapwa mo artista kasi artista din ako, hindi ba? So, baka hindi ko kayanin yung stress at saka yung pressure. Kunwari, magdidirect ka, anong klaseng material ang gusto mo i-direct? At sinong artista? Parang nabigla ako dyan. Kasi ano ka ba? Kasi, lagi ka na lang. Alam mo bakit? Kaya ako nabigla dyan kasi, kumbaga, tinanggal ko na kasi yung ideya na magde-direct ako. Kumbaga, mas gusto ko lang artista. Pero, definitely, kung tatanong, halimbawa magde-direct ako, hindi siguro comedy. Okay, tama. So, kung family movie, mahilig ako sa sitwasyon ng pamilya. Yung relationship, siguro ganun ang tema na gagawin ko. Sa mga nakikita mo, mga nakatrabaho mo rin lately, mga na-encounter mo sa showbiz, sino sa tingin mo yung nakikita mong pwedeng maging bagong Roderick Paulate? Hindi ko nakikita may nagko-comedy ba na katulad nung ginawa ko ng dire-diretso. Tito Dolphy yung nagsabi sa akin, huwag mong iwan. Ituloy mo na yan. Pero alam naman natin po lahat na nagsimula ako as child actor. Drama po ako. Diba? Ang mga pinanalo kong awards po sa dramatic at best child performer. Ang hirap naman i-duplicate nung husay mo at lahat ng pinakita mo na sa showbiz mula bata ka. Ako honestly, coming from my heart, ang tingin ko, mahirap kasing i-duplicate ang isang tao, isang artista. Pero pwede kang mas tumaas pa. Tapos ang malaking pasalamat ko sa Diyos yung winelcome ako sa comedy, pero wini-welcome din ako sa drama. No? Lately nga, nakipagtrabaho ko sa mga bata, di ba? Na-feel mo, parang wala nang respect sa elderly na mga senior actors. Siguro yung iba may mga, hindi ko naman sabihing perfect, may mga nakakalimot. Okay. Pero ang tingin ko naman kasi doon, hindi ko rin dapat isisi sa show business. Siyempre, it boils down to, pagdating din sa pamilya. Upbringing. Yun, yung paano pinalaki. May mga ganun din. Ikaw ba personally, parang na-feel mo na nabastos ka sa set? Inisip ko talaga kung meron. Hindi, parang wala naman. Pero meron ako mga naobserbahan na hindi sila ganun na courteous, hindi sila... Hindi bumabate. Pero, meron namang twist na biglang, mamayang konti yun, ay sorry po, yung mga ganun. Okay. So, okay lang naman sa akin yun. Ako kasi, salamat kung batiin mo ako. Pero kung hindi mo ko batiin... Keber ko naman. Ano naman? Pero masarap na may respeto yung kasamahan mo at okay kayo, di ba? Pero kung wala yun, siguro hindi ko naman aapektuhan yung trabaho ko at yung performance ko dahil inis lang ako sa isang bata o artista. Alam mo, nakilala ka, syempre, alam na yan ng publiko, nakilala ka sa mga gay roles. Kung in the future, gagawa ka pa rin ng gay roles, sinong mga gusto mong leading men? Maraming magagaling ngayon Hindi ba? Datihan or sa baguhan. Although, I'll be honest, hindi ko kilala lahat. Kasi yun nga ang diferensya ngayon ng showbiz. No? Hindi na natin kilala kasi sa dami nila. Unlike dati, nag-iisa ang Roderick Paulate, isa ang Maricel Soriano, isa ang Sharon Cuneta. Pero ngayon, ang dami na kung sino-sino talaga, di ba? Ano mo nababasa kita kasi? Binabasa kita lagi. Sorry kasi binabasa kita. Doon ako, parang doon ako nag-update Parang, yun na ngayon sa diba? Totoo naman diba? Honest ka lang naman doon na yung nangyari ngayon. Parang sa dami ng mga artista, minsan hindi mo na alam. Dick, masasabi mo ba sa buong karir mo, wala kang naging arch rival? Hindi ako nagkaroon ng gano'n Siguro kung nagkaroon ako ng gano'n, siguro sumikat pa. Hindi, ano ka ba? Sikat ka na pa. Hindi kasi alabinin natin sa Philippine showbiz, di ba? Parang mas sumisikat kapag meron kang kalaban o rivalry, hindi na maiwasan na may compare. Tama. Ganun talaga kasi nga arch rival, di ba? Well, yeah. Pero alam din ng lahat na best friends kayo ni Ate V, di ba? Vilma Santos. Yes, oo. Kumusta na kayo ngayon? Okay, medyo busy lang na siya kasi comeback niya to Kasi medyo nabash siya dun sa political dynasty. Yeah, kasi nga
talaga naman hindi may iwasan din naman. Kasi sa politics naman, gano'n naman talaga. Correct. May masasabi pa rin. Oo. Since si Vilma yung best friend mo, may time ba na na-encounter mo rin si Ate Guy one way or another? Meron. Ano, paano? Kasi nagkaroon kami ng movie At naging producer ko si Guy. Oo. Kaya nga, minsan marami nagko-question, di ba? Yung parang, although silent lang, but I know meron din nagtanong na, kasi ginawa ko yung tribute for Guy. Oo, yung Panay na ginawa niya. So, parang point ko, kaya ako ginawa naman yun. Nakasama ko siya eh. Tama. Tsaka nung bata ako, ginawa namin siya ang producer noong As Long As There's Music. Tapos nung nagbinata, pinroduce niya yung At Kitrang Dugo. Ayun, na sinasabi ko naman na isa sa pinaka-paborito ko Productions, no? na pelikulang ginawa ko na talagang hanggang ngayon proud ako. Tapos ginawa namin yung Penoy Balot sa Regal Films. So masasabi mong somehow naging magkaibigan din kayo? I think so, oo naman. Although ang masasabi ko lang, alam mo yung friendship kasi siguro hindi nagbunga lang. Hindi, tawag doon, hindi bumulaklak. Okay. Hindi na mulaklak. Kasi talagang nagko-co-host ako kay V. Tapos siya naman, si Kuya Germs naman yung co-host. Parang di naman kami nagkaroon ng chance talaga na magkasama. Although pareho naman kami nasa Regal. Mas nadudoon ako sa project ni V. At the same time, yung relationship namin ni V, hindi naman kasi nagsimula sa akin. Alam naman ni V yan. Paano nga? Pamilya eh. Naging close Kapatid kayo ko. dahil sa Vilma. May pelikula. Nung nag-Vilma, kilala na namin ng isa't isa. Pero hindi namin pa alam yung ano namin sa kung magkiklik kami as host. Nag-click. Tapos friend mo rin si Maricel, of course, the Diamond Star, di ba? Selosa ba si Vilma o si Maricel? Nagseselosan dahil pareho mo silang friend? Selosa sila, pero iba yung kumbaga sa acting, ibang execution. Oo, paano? Si Ladlad kasi si Maria. Yung pag selo siya. Yung pag nakikita niya on the spot na nangyari, i-call out ka niya on the spot. Bakit na lang siya na lagi kinakausap mo? Bakit ka na? Andi dito ako. Ngayon si V naman, ganun lang. Yung puro acting lang naman yun na okay lang. Yung maganon lang siya. Si Carmi Martin, kumusta kayo? Okay kami. Hindi lang kami nakikita ni Carmi. No? Pero once in a while, nagte-text kami. Kumbaga nag-PPM siya na, I love you, love you. So, Dick, itong mga kaibigan mong tong binanggit natin, totoong friendship ito, friend-friendan? Sama naman natin si Ami. Kasi mga totoong, para sa akin yan, sa ngayon, kasi yan lang naman yung circle ko ngayon. Kumbaga, kasama pa na si Ami Perez. Oo, Hindi ko siya namalayan. Kaibigan mo siya. Oo, kaibigan niya si Ami. Ano yan, paborito rin yan ni Mamang, ng mami ko. Kasi, kaya nung, sad to say, nung nawala ang mami ko, parang, isa yan si Ami na alalay sa akin. Okay. Emotionally kasi down na talaga ako. Minsan din ako nag-iisip, yung nangyari noon. Siya na talaga, siya yung nag-aasikaso. Ibang kaibigan niya si Ami. Kumbaga yung level kasi ni Ami, yung kaibigan talaga na nandyan. Tapos personally hindi niya ako kilala lang bilang kasama niya, ka-co-host niya, as Roderick Paulate. Hindi, kakilala niya ako as Roderick, yung kaibigan niya. As tao kilala niya. Dick, paano kumapit sa'yo yung Rick Astley song na Together Forever? Because of Tonight with Dick and Carmi. Ayun. So, tatanungin kita, kala ko, team song ng buhay mo o team song yun ni Carmi? Hindi. Para ba, meron ako musical show, Tonight with Dick and Carmi. Ang nangyari lang doon because of my music director. Parang along the way na kumakanta ako, dahil noon talaga medyo palakanta na tayo. Okay, Biglang along the way, sinabi niya, hey Dick, meron ka ditong parang kaboses. So every week, nag-Rick Astley, gusto niya talaga si Rick Astley. So Rick Astley, hanggat dumating na yung point na pag nagpupunta ako ng disco, yun na, no? Aalis kami ni V, pagpasok ko talaga ng lahat ng disco puntahan ko, nag-change yung music kahit anong tinutugtog nila. Never gonna give you up, yun ang pumapasok. So talagang tumatak na nag-Rick Astley. Akala nga nila si Rick Astley sumasayaw eh. Hindi naman. Yung inimbento ko lang naman yung sayaw na yun. Sa arch-rival ni Maricel na si Sharon, megastar, ano naging relasyon mo kay Sharon? Kung meron man. Very civil naman kami pag nakita. And there was a time na masasabi ko rin naman na may friendship namang namagitan. Although hindi lang nadiligan. Yan nga yung friend-friend, ano masasabi, no? Diba?
Tama ka ng tawa. Iba ka. Puro girls yung mga showbiz friends mo. Wala kang naging kaibigang lalaki. Si Aga. Si Aga. Talagang kaibigan mo siya. Merong patay na. Pero hindi nila alam yun. Sino yon? Si Miguel Rodriguez. Okay. Hindi, paano kayo naging magkaibigan ni Miguel? Si Miguel kasi, una nakita lang kami noon sa disco. Yun ang primarily. Ganun lang. Kita ko na boy next door siya. Pero pagkasama niya ako, tao kami. Tama. Kumbaga, pinagtatanggol pa ako na minsan pupunta ng disco. Protected kasi kinakausap ng nanay ko yun. Samahan mo naman si Dick. Buti nga ngayon, ang panahon ngayon, parang ang dami ng open na magkaibigan naman. Hindi na sila natatakot sabihin kaibigan. Nung araw, nakakatakot sabihin kasi baka sabihin, shota mo. Hindi yung itatanong ko sa'yo, hindi naman kayo nagkaroon ng chismis na malisyoso nung time na yon ni Miguel? Wala. Kasi nga walang nakakaalam, di ba? Pero nagchismis ako, siyempre. Ako, nandoon daw ako sa kanto ng Hindi ko nga alam yung lugar na yun. Governor Forbes. Yung hadahan. Tama, nandito pa sa utak ko. Totoo ba? No, sa may UST. Oo. Hindi lang yan. Nakatayo daw ako, nakadamit babae daw ako. Ang tawag mo doon, yung nagmumuher. Nagmumuher, Sa may 6'9", Famous gay bar yun. Tanungin mo ako sa isip mo, bakit niya sinulat bakit nga, Abay, doon kami nagsushooting ni Dad ng anak ni Pacifica Palaypay. Okay. Di siyempre nakadamit ako babae. Siyempre nakaganon ako sa kalye, nagsushooting. So ito nga, Dick, once in your life, o up to now, na-offend ka ba pag sinasabing bading ka? Hindi na. Pero may time na na-offend ka pa noon? Nung araw. Naging conscious. Namin ko, nagiging conscious ako. Kasi di ba, mamaya may sumigaw doon na, ano ba? Di ba? Hoy! Ganyanin ako. Biruin ako. Doon ako na-conscious. Okay. Pero yung masabihin natin na talagang nasaktan ako or something, parang imposible naman mangyari kung may kita ako din. Oo nga. Diba? So yung hanggang ngayon nagsasabi na, ako si Dick, tignan mo naman hanggang ngayon binata pa rin. Totoo naman. Totoo. Ano gagawin ko? Oo. Hindi ngayon, ba't hindi ka pa raw nag-asawa? Alam mo naman ng showbiz at mga chismis. Alam mo, maraming, kumbaga, kung in terms of relationship, I think marami naman nakakaalam kahit sa showbiz. O ito mga best friends ko. Alam naman nila yung kung sino yung mga relasyon ko. Okay. Diba? Nakaharap naman nila. Kilala naman nila. Lagi nga nilang binibiro, mahilig ako sa lawyer. Kasi most of them, lawyers. No? Kaya lang, anong gagawin ko? Kailangan ko bang mag-asawa para lang ipakita sa tao na hindi ako bading? Tama. Ang galing. Diyos! Diba? Gusto nila ganunan, pwede naman po. Kaya lang ibig sabihin, kailangan ba akong mabuhay para sa isip nila? Correct. Kailangan ko bang isatisfy yung utak nila na, alam mo, nag-asawa ako kasi hindi ang bading Di ba? Parang, gaganunin ko ba? Parang sinayang ko naman ang buhay ko, tapos wasak naman ang pamilya ko, ang pag-aasawa ko. Correct. Meron din ako mga relationship na hindi naman nila sinasabi. So, hindi rin ako sinasabi. Hindi ko rin binabanggit. Pero pag nagkita kami, alam naman niya na naging kami before, pero kung hindi siya nagsasalita, ba't ka naman ipagyaman mo, sabihin pa, uy, sinasabi niyang girlfriend niya, hindi naman niya. Ba? Ayaw ka naman. Sabihin pa, ilusyonado. Ilusyonado pa, di ba? Men, ang gusto mo. Hindi, yun nga. Ano masasabi mo sasabing, ba, nagkukwento ka ng ganyan? Ako, si Dick nag-iilusyon naman, hindi naman hindi man totoo yung mga sinasabi niyang ganyan. Mabubuhay ba ako na mag-explain para sa kanila? Parang i-assert ko ba yung masculinity ko? Parang, huwag na. Marami pa akong dapat problemahin. Marami pa akong dapat isipin. Kesa doon. Saka ito pa, Ronald. Kung ganun nga, bakit naman itatago? Yun. Lalo na ngayon. Saka bakit nila pinoproblema? Ewan ko nga. Parang yung gigil na gigil sila. Hindi, bading yan. Di sige, bading nga. Parang ganun. Parang, bigay na lang natin gusto. Pero tama ka Parang, bakit ba? Ano bang bakit problema nyo? Matatamasan ninyo kapag nalaman yung bading ako? Parang, ano ba makukuha nyo? Yayaman ba kayo? Hindi naman. So Dick, with that, hirap ka makita in public na may kasamang good-looking na lalaki, halimbawa? Hindi na ngayon. Kaya lang, ang problema, wala naman ako nakakasamang good-looking. Kasi sa akin, okay lang. Pero kung may sasama namang good-looking maglalakad sa mall, bakit naman kung gusto kong mag-shopping, sumabay siya, di ba? Pero kunyari, hindi. Ito naman ang point ko. Kung si Miguel yun, buhay, sa Malangit Nawa,
Oo. Lalakad kami sa mall. Pwede. Kasi alam ko yung utak ni Mike eh. Talagang alam mo magkaibigan kami, tsaka malalim na kami. Pero kung hindi artista. Kasi pag artista, artista yan, friend niya yan. Naging kaibigan ko? Oo. Pwede naman din. At hindi ko naging kaibigan, nakasama ko lang sa pelikula. Oo. At sinabi ng, can I join you? Oo. Yeah, why not? Coconut? Parang ganun. Pwede naman. Pwede naman. Oo nga, di ba? Kasi, Gandeng. ayoko nang, alam mo, hindi, malaya ka na nga talaga, di ba? okay na ako eh. Parang iipitin ko pa ba yung sarili ko? Actually, kung ano man ang gusto ko sa buhay, kung ano man ang pagkatao ko, kung gusto kong ilabas, ngayon na. Kasi ngayon naman open na ang society, open na rin naman ang buhay ko. So may posibilidad bang maghanap ka naman ng nakakasama? Huwag naman, hindi naman ako maghahanap. Gusto ko naman yung kusang nangyari. Kasi ayoko na yung kinalakihan ko nung araw na anong isipin ng tao, baka isipin ng tao, shota ko to. Kita mo, maski si Mike, hindi namin ngayon sinabi. wala na, no? No. Isa siya sa masasabi kong tunay na kaibigan. Tama, Na walang nakakaalam. So kung gagawing pelikula ang buhay mo, anong title? At sinong gusto mong gumanap? Si Vice o si Diwata? Pili ka. Okay naman si Diwata. Okay, oo. Diba? So, no problem. Kasi no problem with Vice. Kasi kung si Vice, alam natin magaling si Vice. Kaya nang siyempre, kung may gaganap sa akin, gusto ko naman experience din. Okay, oo. Diba? Eh, si Diwata naman, hindi naman siya talaga artista. So more on Vice, no? More on Vice tayo. Kaya lang, siyempre, yung istorya, pwede niyang gawin. Tama. Pero hindi makaka-relate talaga kasi tangkad niya. Oo nga, oo. Tapos, ang ganda niya. Tapos, hindi naman ako nag-drug. Diba? Tama. Parang, Correct, hindi... So si Vice nga ang present na box office actor, no? Yes. So ano masasabi mo doon? Since ikaw yung talagang king ng pagbakla-bakla sa TV, sa pelikula. I'm happy for him kasi alam naman natin na ang pag-aartista at yung tinatawag nating success, kanya-kanyang panahon yan eh. Tama. And I think it's panahon ni Vice, diba? Alagaan lang niya para mas matagal. May papalit at papalit sa amin. Diba? Hindi katulad nung panahon ko rin naman. Ang nangyari nga ngayon, Ronald, ikaw makakapagsabi nito. Ngayon kasi, parang nangyayari, yearly na ang box office. Tama. Diba? Inaabangan ka once a year. Once a year. Hindi Ako gaya noon, nun. over 3 months, sunod-sunod na box office lahat. Ginagawa. So, kaya nga, yun nga ang malaking difference. nag-iba So, na. may chance kaya na mag-work kayo ni Vice together? Hindi naman mawawala yun. Meron isang magaling na batikan na writer, screenplayer, talagang sabihin pa nating Palangka Awardee pa. Siya na mismo nagsabi na isa sa pangarap nga makapagsulat na ang lalabas kaming dalawa. So meron naman, so posible naman, di ba? Posible, no? Pero hindi ko alam kung kasi kanya-kanyang ano yun eh. Pwedeng gusto ni Vice, pwedeng hindi muna, baka feeling niya hindi pa panahon. Ang akin kailangan right material, magandang pagkakagawa. Okay. Ang billing. Pag natuloy na, saka natin pag-usapan. Hindi. Kinukwat mo ako yung reaction ko na uhuli sa camera. Hindi ikaw, hindi, seryoso. Yung billing, ano ang mas effective sa'yo? Tagal na natin sa showbiz, di ba? Ano yung Roderick Paulate and Vice Ganda or baligtad? Vice Ganda and Roderick Paulate. Para sa akin kasi, para sa akin ha. Para sa akin pareho lang yun eh. Basta alagaan lang, may justice lang. Kung mag-alagaan lang mabuti kung ano yung ano. Tsaka dapat ano na yan eh, dapat yung manager na gumagawa na. Hindi, saka given na yun dapat. Oo, syempre. Sana diba? lang alam naman siguro ng producer, director, kung saan dapat ipwesto din. Since ikaw ang authority sa mga kabaklaan sa pelikula. Authority talaga? Diba? Oo. So ano masasabi mo sa mga gay actors o gay na pariwara sa buhay? Akin kasi, kung talagang, kunyari in general, dapat ayusin. Kumbaga, ayusin naman, lalo na kung artista ka, ayusin. Kung mahirap, siguro, pero pilitin mong mapunta ka sa tamang landas. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Makasalanan din po ako, hindi ko sinasabing wala akong kasalanan. Pero mahirap talaga yung taong walang Diyos. So karugtong yan, mga artistang biglang lumalaki ang ulo. Kaprasong kasikatan pa lang nararating. Turn off ako sa ganyan eh. Okay. Dito ko lang sinabi yun. Dati kasi sinasabi ko, okay lang yun kasi syempre, nagulat sila sa success. Tsaka, gano'n. Ano yung totoo ngayon? Tapos yung, alam mong, hindi pa naman. Sige. Hindi, yun lang nga sagot ko. Parang alam mo naman, hindi pa naman, parang
nauuna na yung angas kesa yung pruweba. Wala pa nga nagaganyan ka na. Same-sex marriage. Ikaw, anong view mo doon? Nakatatakot ako dyan. Oh, bakit? Natatakot ko sagutin yan. Bakit? Di ba, nagiging masyadong controversial yung idea. Naniniwala kasi ako sa freedom, no? Okay. Na dapat, at yung respeto at karapatan. For me, hindi lang ng mga LGBT, QIA. Lahat naman ng tao may karapatan talaga dapat ipaglaban nila. Ano na lang, union na lang. Di ba? So, kanya-kanyang opinion. So, siguro I go with that. Union is okay. Di ano naman masasabi mo sa mga, siyempre palasak to sa showbiz, taga-showbiz tayo. Yung mga matinee idol na ang tagal ng mga nachichismis na bading, pero wala. Hindi nila inaamin, pero ang dami ng nakot na sila in the act kung tutuusin. Dapat bang umamin? Choice nila yun, di ba? Siguro naiinis din yung iba na ini-enjoy both worlds. Oo, tama, correct. Siguro naiingit sila na, tinan mo, nai-enjoy niya yung pagiging lalaki, pero bading naman siya. So, naiingit siya. Dahil gusto nila, isa lang. Kung bading ka. Pero, paano mo sisisihin yung mga nachichismis? Kung ayaw nila nga mag-out Pero may mga nag-out naman na wala ng career. Ano say mo doon? Choice na yun, di ba? Okay. Parang alam niya mawawala. May maapektuhan sa career kapag gano'n. Kunyari ako, pwede naman, bading ako. I'm gay. I'm part of the, Pag sinabi ko yun, siguro nasa isip ko na kagad, o nasa isip nila na, nako, risk to. Sa trabaho. Pangangailangan din. Iniisip mo rin yung magiging buhay mo kapag, anong kapalit kapag inamin mo or something. Pero sana lang, no? Parang talaga ba? Hindi, ibig mo, napaisip mo ko na apektado. Kasi I think pag ginawa mo yun, decision mo naman yun na maapektuhan ikaw. Either mawala ka talaga or... Yung iba rin nag-hope na masisikat pero hindi nangyari. So with that... Dito sa show na ito mo ko pinag-isip lagi mo ko. Masarap dito di ba? Parang tumatalino ka pag nandito ka. Thank you. So with that, gumanti ka sa akin. Tanungin mo ako ng maski anong tanong. Talaga? No holds barred. Sasagutin kita. Sana sinabi niyo sa akin hindi, dapat yun. on the spot. Nakapaghanda ako. Hindi, dapat on the spot. Okay. Sino game. sa tingin mong sikat ngayon pero walang karapatan? Ay, naku, ang dami. So, papangalanan ko. Ay, wag na. Kita mo, natakot ka. Ako, willing ako magbigay ng name. Naku, ikaw pa natakot sa sagot ko. Wala naman akong pangalang hinihingi. Hindi ba? Ibig sabihin. Naku, ready ako magbigay ng name. Description lang. Hindi ako nagba-blind item Hindi. Kaya ayoko kang tanungin siya. Kasi kilala nga kita. Okay. Diba? Pero nakikita ko medyo lumalabas na sa Facebook mo. Oo, diba? Talaga. Pero hindi, ang maganda naman kaya lang hindi naman lahat alam yung side mong yun. Ako alam ko yun. Kaya minsan mahirap kang tanungin. Kaya, pero Dick, alam mo, yung akin totoo talaga. Yun. Sorry, kilala ko siya. Okay. Pero yung akin talaga, hindi naman chismis yung akin o paninira Totoo yan. More on review ng acting, yun Totoo ang sinasabi. Kaya yung tanong mo na walang karapatan, pero nandyan, pero nga naman acting talent. So, yun. Ayun, nakuha ko na. Di ba? Ayoko na ipa-elaborate. Hindi ka ma-describe. Biro mo, sa kayo nakakita ng yung nagtanong ang natakot sa tinatanong. Natuwa lang ako na bigyan mo ako ng chance. Bigla nung nagtanong, nag-isip ako, naku, sasagutin ito. Sasagutin niya, mali yata yung tanong ko. Yung ganon. Thank you, Dick. I love you. My honor, my pleasure, lahat. Ang saya ng kwentuhan natin. Pang teaser ang mga sagot mo. Diba? After a while, this season, yung susunod na season, sama mo ko ulit. Of course. At baka may mga iba na naman kaya nangyari. nga, syempre pero dito naman. Dito mo ako napagsalita. Ay, oo, totoo. Alam ko yun. Diba? Talagang Hindi alam mo bakit ako sumasagot? Kasi kilala kita Oo, salamat. Mas gusto mo yung totoo ng sinasabi. Oo naman. Thank you. Thank you. Salamat din, my honor. And salamat. With that, maraming pong salamat. Ayan, si Mr. Roderick Paulate, ang aking special guest, na talaga namang nagbukas ng puso sa Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho. So, ayan, Dick, ito, may souvenir tayo for you. Ay, may ganon? Oo, symbolical, mag-cheers tayo sa ating mga tagumpay sa buhay.
Ayan ang direct kwentuhan, Mag, di ba? Sa'yo yan, iuwi mo yan. Pero mag-cheers muna tayo at magagamit mo yan talaga, di ba? Cheers, Dick, sa lahat ng tagumpay mo at aabangan ko lahat ng mga inaaral mong script ngayon. Ay, salamat. Di ba? Kasi kailangan natin ng artistang katulad mo hanggang ngayon na gumawa ng makabuluhang pelikula. At pwede rin magtanong sa'yo, ha? Oo, di ba? Ikalat mo yan. Sa direct kwentuhan, pwede mong tanungin. Ang host, di ba? Katakot. Oo. Yun, Thank you, Dick. I love you, I love you. Oo, Dick, thank you. Ito sa'yo rin to. Naku, ang dami Ayan, naman. saka ito. Galing yan sa Inspi Studio, isa sa mga aming sponsor, si Mr. Dante Castillo, Managing Director ng Inspi, na sinusuot ko yung mga shirt, accessories na binibigay namin sa guest na katulad mo. At available yan sa Santa Lucia Grand East Mall, sa Shopee, at sa SM Fairview, malapit na. Thanks also to Fanny Serrano Salon. Andyan si Elmer Pacificar. Yes, of course. Ang nag-aayos sa amin, ang aking grooming, at ang mga bisitang kailangang ayusan. Dumating ka, ayos ka na di ba? So, si Elmer mahusay na stylist ng Fanny Serrano Salon sa Scout Rallia Street sa Quezon City. Dito lang, malapit din sa L'accent Hotel. Yun, salamat po sa inyong panonood at naway nag-enjoy kayo sa kwentuhan namin ni Roderick Paulate na matagal ko na rin kaibigan at napakasaya nga ng naihatid namin sa inyo. So ito, next week uli ito ang Direct Kwentuhan with Ronald Carballo. Katotohanan, walang etchingan. Bye for now. God bless you all.